nyo ba na meron akong nakitang Tala loan app sa iOS? At yung sabi pa ay 97,000 pesos daw yung max loan with 0.06% na interest and no hidden fees. Sinubukan ko siya so you don't have to. Kaya watch this video. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at nagre-review po ako ng online lending platforms with financial literacy in mind. This video is not sponsored and it is based on my personal experience. Meron naman po talagang legit na Tala loan app pero wala po siya sa iOS. Yung legit na Tala na to, nagpapahiram po ng up to 25,000 pesos and payable up to 60 days or 2 months. And napaka-affordable po ng interest niya and very transparent yung fees. So, ano naman tong mga Tala loan app na nasa iOS at gamit pa nila yung logo ni Tala? Is this the real deal or baka? Si CICC pala guys ay naglabas ng warning na ang daming fake or nagpapakatalang mga tala na hindi naman pala rehistrado. Ito po sila, ang dami po, gas-gas na bes yung logo ni Tala sa dami ng mga peking loan apps. So, sinubukan ko yung isa sa mga loan app na yan kasi alam ko naman may iba sa inyong hindi masyado alert sa mga ganito. Pero, sabi ko nga guys, pag nakita nyo yung mga ads na to, huwag nyo munang i-download. Panoorin nyo yung video na to so you will know what to expect. Kasi pare-parehas lang sila eh. So, pinili ko si Tala Loan, yung nasa list talaga ni CICC para meron kayong heads up. Yung sinasabi na utangan yung loan app na to ha, ito'y sharing lang po so you know what to expect para careful kayo. Kasi meron ako guys na tuklasan yung dapat talaga kung hindi kayo naniniwala na yung sa mga post sa let my experience be your biggest lesson here kung gaano po dapat tayo mag-iingat sa mga ganitong mga loan apps. Yung dinownload ko po yung loan app na to, sinasabi niya may 4.8 stars pa siya, pero yung sinasabi niya ay galing po siya sa developer na si First Gold Heart Lending Corporation. Yung legit na Tala ay sakay Tala po talaga ha. At right now, wala po siya sa iOS. Kaya ang lakas ng loob nilang magkaroon ng mga peking mga ola na si Tala yung pangalan dahil si Tala wala po sa iOS eh. Ibang-iba po yung kanyang platform. So pagkatapos yung ma-download and humingi po siya ng permission na ma-track yung activity across all sites. Tapos hihingi po siya ng phone number. Ito pa yung pinaka nakakatakot sa lahat ha. Hindi mo kailangan na maghintay na magpadala po siya ng OTP sa inbox mo, sa text. Kasi doon na mismo lalabas sa app, lalabas yung OTP. Di ba nakakatakot? What if gamitin yung number mo na ibang tao para lang makapasok sa app na to? At ito pa guys, so hindi ko na iisahin yung step-by-step process. So basta, hingi po siya ng verify identity, yun yung hingi po siya ng picture ng ID. Remember yung ID nyo, yung mga valid IDs, it bears your name, your birth date, yung mga basic info mo para mapanggamit sa mga, pag-uutang. Guys, dapat mag-ingat po talaga na even if this loan app nagpapadelete po ng info, pero malay natin. Anyway, so magbibigay ka ng personal information, work information, contact information, and your bank card info. Now, dito sa bank card info, pwede siyang magpadala ng loan kahit hindi sa ibang GCash, for example. Take note na iba yung number yung binigay ko sa kanya, iba din yung GCash na ilagay ko, tinanggap niya. Parang nafe-feel ko na kagad na may security issues. Pero watch till the end ha. Bibigay ka pa ba ng phone number mo, ng mga details mo sa loan app na to, na yung i-offer niya lang naman pala is 2,000 pesos. Pagkatapos hindi mo yung matatanggap ha, kasi kakaltas niya is 800, yung matatanggap mo is 1 to tapos 7 days lang siya. It is not a good deal. Sabihin nyo, okay na rin yung 1,000 kasi pantawid. Pero wait muna mga best. Remember na kanina sinabi ko sa inyo that you can just put a number there at hindi mo na kailangan maghintay ng text para sa OTP. Doon na mismo sa app lalabas yung OTP. Pagkatapos, pwede siyang magpadala ng loan sa ibang GCash. That's a major security red flag there. Just a theory, dahil praning po ako, things that I've learned over the years na nagre-review ako ng loan, naku, baka gamitin ng iba. Yung baka nagpa-farm lang to ng information at gamitin yung information ko sa ibang ola. O, diba? Kaya dapat nag-iingat po tayo sa ganitong mga loan app. And huwag na natin maghintay na magpapadelete pa tayo. So, na-reject ako. Ko lang na-realize na kahit na na-reject ka, parang I don't know if it's a blessing in disguise, pero the fact na nakuha nila yung information ko at hindi siya mahigpit sa mga phone numbers or everything, that's a major red flag. Kaya pag naglabas po si CICC and SEC na mga list of unregistered online loan platforms,
wag nyo nang lapitan. Dahil these apps are unregulated, hindi po sila nasasakop sa batas ng natin. Kaya mahirap po yung mga loan apps na hindi po regulated kasi baka malay mo ma-mishandle nila yung information natin. Tulad sa sinabi na warning ni Kasyalo na sabi niya, pag nagbigay po tayo ng access sa mga tao na nasa phone book natin, we're giving them permission na yung ma-message yung mga tao na to, ma-text, ma-call, and hindi matatakot yung mga loan apps na unregulated kasi yun nga, hindi nga sila regulated, hindi sila nababantayan. Kaya wala silang takot na gawin man kung ano yung bawal. So, ayun mga guys, na-reject po ako, nagpa-delete ako, and sana naman natuto kayo sa video na to. Huwag po tayo basta-basta na lumalapit sa mga loan apps na hindi nababantayan or unregulated kasi ang hirap po magka-problema sa mga loan apps na hindi natin alam kung sino yung isusumbong natin sa SEC, o di ba? So, ayun guys, now the question is, babayaran mo pa ba yung loan app na illegal? Well, the fact na illegal sila, it does not cancel your loan. May babayaran ka pa rin, may obligation ka pa rin dahil umutang ka. And hindi po nanggagaling yan sa akin, nagaling po to sa mga lawyers na gumagawa ng content sa Facebook. Pero, hindi po nangangahulugan na just because may utang pa rin tayo sa loan app na to, ay pwede na sila mag-text ng kung ano-ano pag nagko-collect sila. Yung maaari nating bayaran sa kanila is just the principal and the legal interest po. And kung titigas-tigasan sila, i-report natin sila at dun tayo po magbayaran pag meron na pong nagme-mediate, yung nasa gitna. May nagwi-witness na ganito po yung naging kausapan. Dahil illegal po yung ginagawa nila at hindi po pwede na tayo magpa-api sa mga ganito mga klaseng loan apps. So sana hindi nyo pa na-download yung loan app na to at napanood yung video na to. So it doesn't matter kung anong version ng fake Tala yung nakita nyo, pero para sa akin ganun pa rin sila. And only kung kayo naka-Android, sa legit na Tala lang kayo, which is ito po yung itsura niya and it should say under Tala Financing. So, ingat po tayo sa mga loan apps na nagpapanggap na Tala. So, guys, for if you, kung sakali hindi kayo naka-Android, naka-iOS kayo, naghahanap kayo ng mga online loan platforms na maaasahan, you can go to the legit loan apps playlist na ginawa ko para sa inyo. Para andun po yung mga list ng loan apps na nasubukan ko na and so far naging okay yung experience ko, guys, ha. And I hope dun makahanap kayo ng OLA na okay para sa inyo kasi iwasan nyo tong Tala na to, ha, kasi hindi to legit. Ginagamit nila lang yung logo ni Tala, which is also a big no-no. So dapat ma-pinpoint na kung sino yung mga taong responsible sa mga ganitong klaseng mga scam. So I hope you learned something from this video. I will see you on my next vlog.